live nating makakausap sa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, anong latest dyan? Jeff, personal nga bumisita si Pangulong Bongbong. Kasama niya dito si Vice President Sara Duterte. At ang ginawa nga nilang dalawa, bumisita sila dun sa mga classroom, pininturahan nila yung mga silya doon na nangangailangan ng ayusin. Kanina meron din tayong mga nakita na ilang mga estudyante, mga guro at ilang members ng PTA, mga magulang na nagsisimula na rin magkumpuni ng mga upuan doon. Tatagal itong Brigada Eskwela ng 6 na araw. Simula ngayong araw hanggang sa August 19. Kanina sa isang maikling panayam, tinanong nga rin natin si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang mangyayari doon sa mga paaralan na apektado ng pagragasa ng bagyong Egay. Ang sabi ni PBBM, sinisikap nila na ayusin itong mga paaralan na nasira o na-damage ng bagyo, pero sa ngayon, binuktungan niya ni VP Sara Duterte bilang Education Secretary. Ang sabi niya, kapag hindi umabot sa pagbubukas ng klase ngayong Agosto, ang gagawin nila, ipapatupad nila agad yung blended learning. Para nang sa gayon, hindi naman maaantala yung pagsisimula ng klase ng mga estudyante. Bukod dyan, natanong din si Pangulong Bongbong Marcos tungkol doon nga sa proposal na ibalik na lang sa dati yung school year ng mga mag-aaral. Dahil kung matatandaan natin, binago yan dahil nga dun sa problema natin sa lagay ng panahon. Nababaha kasi yung ating mga estudyante kapag malakas ang ulan. Pero ang sabi ni President Bongbong Marcos, wala naman silang preference kung kailan talaga dapat ang school year. Pero ang gagawin nila, pag-aaralan nito ng husto kung ano yung mas makakabuti sa mga guro at estudyante. Ang problema kasi kapag tag-init, napasok ng eskwelahan yung mga estudyante at mga guro, sobrang init, hindi ka makapag-concentrate. Pero ang problema, kapag tag-ulan, binabaha naman sila. So ito yung mga bagay na kailangan nilang ikonsidera dito sa pagdedesisyon tungkol nga doon sa school year. Bukod dyan, natanong din yung tungkol sa sweldo ng mga guro. Ito raw ay kasama rin doon sa mga pag-aaralan ng pamahalaan. Jeff? Mase, kanina nabanggit nga na option yung blended learning para dun sa mga eskwela na apektado pa ng baha. Nabanggit ba nila kung ngayon ba naghahanda na yung mga eskwelahan na yun? May panahon pa ba sila para mag-prepare? Oo. Nagsisimula na silang mag-prepare, Jester, tungkol doon sa face-to-face o yung in-person learning. Dahil ang sabi nga ni President Bongbong Marcos, ito na yung isa sa pagbubukas ng klase natin na pinakamalapit doon sa normal na pagsisimula ng klase, kumbaga parang pre-pandemic. Pero pagdating naman doon sa blended learning, dahil matagal na rin naman natin siyang nagawa, dahil nga doon sa na-experience natin na pandemic, ang sinasabi naman nila, nakahanda rin naman sila. Ang siguro, isa rin doon sa nakomento, gesture ni Pangulong Bongbong Marcos, bago ko lang makalimutan, yung tungkol doon sa K-10 program ng Department of Education. Because as we all know, babawasan nila yung subject kung saan magpo-focus yung ating mga nasa primary school para daw mapagtuunan ng pansin yung science, yung reading at yung mathematics. Sabi ni President Bongbong Marcos, isang significant na hakbang daw ito para mapagtuunan ng pansin ng mga estudyante yung mas mga kailangan natin na mga subject. Jeff. Okay, maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.